Napadpad sa sinaunang panahon para magtayo ng restaurant. Naging alamat ako dahil sa microwave at ready-to-eat meals. Habang ang ibang mga chef ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ang sikreto kong putahe ay kailangan lang ay init sa loob ng 3 minuto. Habang ang ibang mga kumpanya ay nag-aalala tungkol sa mga sangkap, ang ref ko ay hindi nauubusan ng laman. Nagkakagulo ang mga customer para sa isang kagat ng maladyos na chicken dish. Ang leader ng Martial Arts Alliance ay ayaw nang umalis. Pinipilit ako ng prinsesa na pandohan para magbukas ng bagong branch. Hanggang sa araw na iyon. Sa wakas ay bumigay na rin ang microwave ko. Ngunit habang nag-aalala ako sa pagsasara ng aking maliit na takeout shop, biglang may narinig na sigaw mula sa labas. May-ari, may tao ba riyan? Bilisan mo at bigyan mo na ako ng pagkain. Mamatay na ako sa gutom. Habang abala si Yuji sa pag-iisip, isang malakas at buong boses ang bumasag sa katahimikan ng tindahan. Sige po, papunta na po. Ano po ang gusto ninyong kainin? Ginagarantiya ng aming tindahan na maihahain ang pagkain sa loob ng 20 minuto. Kapag lumagpas sa oras, libre na. Itinago ni Yuji ang kanyang cellphone. At sinabi niya ito nang hindi nag-iisip. Pero pag-angat niya ng kanyang ulo, natigilan siya. Ang dati moderno niyang tindahan sa harap, ay naging isang sinaunang kainan. Mga lamesang parisukat na gawa sa kahoy ng ash. Hagdan ang gawa sa matandang kahoy ng elm. At mga malalaking pulang lampara na nakasabit sa itaas. Ang lahat ay tila bago ngunit pamilyar sa kanya. Nasaan ito? Hindi ba't nasa sarili siyang takeout shop? At itong customer sa kanyang harapan, nakasuot ng sinaunang kasuotan. Huwag mong sabihing aksidente siyang napasok sa isang film set. O baka naman nananaginip pa siya. At nagkakaroon ng halusinasyon. Boss, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hindi mo pa ba ako bibigyan ng pagkain? Kahit ano na lang ang ihain mo. Hindi ako mapili. Nang makita ng customer na natigilan si Yuji, naiinip na niya itong minadali. Pupunta na po. Agad-agad, sunod-sunod na tumango si Yuji. Naglakad siya papunta sa kusina. Totoo man o hindi, pakiramdam niya ay kailangan niyang maghilamos para mahimasmasan. Pagdating sa kusina, basta na lang niya binuksan ng ref. Kumuha siya ng isang pakete ng pinakamabenta sa tindahan. Na siya ring may pinakamaraming stock, ang Kung Pao Chicken. Ginupit ang pakete at isinalin sa plato. Inilagay sa microwave. Lahat ay ginawa niya ng tuloy-tuloy. Gumawa ng ingay ang microwave. Saka lang nagkaroon ng pagkakataon si Yuji na buksan ang gripo at maghilamos ng malinis na tubig. Matapos kumalma ng sandali, muli siyang naglakas loob na lumabas ng pinto ng kusina. Ang ilaw, ang pintong salamin, ang electric fan, mga pamilyar na tanawin. Ang pamilyar na amoy. Talaga bang guni-guni ko lang ang lahat kanina? Hindi totoo ang customer kanina. Teka, hindi totoo ang customer. Kung ganoon, para saan ang Kung Pao Chicken na iniinit ko? Hay, nako, ako na lang ang kakain. Sakto, hindi pa ako naghahapunan ngayon. Bamantong hininga siya. Walang magawang bumalik si Yuji sa kusina. Sakto, lumipas ang 3.5 minuto. Tapos nang uminit ang pagkain. Isang mabangong amoy ang humalimuyak mula sa microwave. Kumuha ng chopstick si Yuji at tinikman ng isang piraso ng manok. Kahit sabihing pre-cooked meal lang ito, masarap pa rin ang lasa. Hindi ko lang alam kung gaano karaming kemikal ang ginamit dito. Samantala, sa loob ng tindahan, pagkatapos pumunta ni Yuji sa kusina, naiwan lang ang customer na kumakalamang sikmura. Mag-isang naiwan sa dining area. Hawak-hawak ni Wang Shen ang kanyang tiyan, hirap na siya sa gutom. Kung hindi lang siya gutom na gutom, hindi siya papasok sa isang maliit na tindahan na tulad nito na hindi naman sikat. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nag-shortcut sa daan na to. Walang makainan at walang matutuluyan sa pesteng lugar na to. Isang malaking patibong to. Kung sa kabilang daan sana ako dumaan, malamang ay masarap na ang tulog ko sa isang hotel ngayon. Kumakain na ng masasarap na pagkain. Huwag na nating pag-usapan ang kabilang bayan. Ang restaurant doon, may ilang putahe talagang masarap. Paminsan-minsan, may bago pa silang putahe. Sapat na sapat para sa mga suki nilang mahilig kumain. Hindi tulad dito sa lugar na to. Ang hirap na, ang pangit pa. Tiningnan ni Wang Shen ang ayos ng restaurant na puno ng pagkadismaya. 5 maliit at isang malaking mesa, 6 lahat. Ang dudumi, may alikabok pa. Sa mga sulok, may mga agyo pa. Halatang matagal nang hindi nililinis. O baka naman matagal nang walang kumakain dito. Ganitong klaseng kainan, 20 minuto bago may serve ang pagkain. Baka naman puro kaning baboy lang ang meron dito. Baka naman ikamatay ko pa ang pagkain dito. Pero kung hindi naman ako kakain, mamamatay naman ako sa gutom. Nakakabaliw naman to. Hayaan na nga, hayaan na. Pagtiyagaan na lang para may laman ang tiyan. Pagbalik niya sa kabisera, kailangan niyang kumain ng masarap sa Taifeng Tower. Teka, saan nanggagaling ang amoy na yun? Baka naman naghahalusinate na ako sa gutom. Paano magkakaroon ng amoy ng masarap na pagkain sa ganitong lugar? Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita ni Wang Shen ang isang taong may hawak na plato sa isang kamay. Habang kinukuha ang isang piraso ng manok gamit ang kamay. At isusubo na sana ito. Nagtama ang kanilang mga mata ni Yuji. Nagkatitigan sila. Sobrang awkward ng sitwasyon. Tindero, anong ginagawa mo? Hindi makapaniwalang itinuro ni Wang Shen ang kamay ni Yuji na patagang kumakain. Sa panahon ngayon, mayroon pa palang kumakain ng pagkain ng customer sa mismong harapan nila. Grabe naman itong may-ari. Ayos lang, Ginoo. Tinitikman ko lang para sa'yo kung luto na ba. Nagmamadaling ibinaba ni Yuji ang kanyang mga chopsticks.
Hindi mo rin naman siya masisisi kung bakit siya kumakain ng patago. Kanina lang kasi, akala niya nag-hallucinate siya. Inisip niyang sayang lang kung hindi niya kakainin. Dahil kung hindi, itong pre-packaged meal na to. Kahit sa aso, hindi ko yan ipapakain. Hindi ko akalain na paglabas ko pa lang ng kusina, ay napunta na naman ako sa kakaibang lugar na ito. Wala lang, asterisk singhot. Anong ulam ito? Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Wang Shen ay nabighani na sa ulam na hawak ni Yuji. Ang bango nito, talagang nangingibabaw. Ang ulam sa plato ay mapula at may kintab. Hiwa-hiwalay ang bawat sangkap. Ang ibabaw ng mga piraso ng karne ay nababalutan ng malapot na sarsa. Sinamahan pa ng berdeng pipino at tostadong mani. Sa kulay pa lang nito ay kaitakam-takam na. Kung pao chicken, Ginoo, hindi nyo pa po natitikman. Kaya naman, na medyo nagtatakang inilagay ang ulam sa harap ni Wang Shen. Ang kung pao chicken ay isang pangkaraniwang lutong bahay na ulam. Halos lahat ng pamilya ay malamang nakaluto na nito. Masarap nga ito, pero hindi naman siguro sa puntong kaitakaman ng sobra, di ba? Lalo na't hindi pa ito bagong luto. Isa itong purong pre-cook na ulam. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming teknolohiya ang idinagdag dito. Pero ang taong nasa harap ko ay tila nasasarapan pa. Huwag mong sabihin, totoong nag-time travel na nga ako. Hindi, ngayon lang ako nakakita ng ulam na ganito kaganda, kabango, at kasarap tingnan. Napakabango. Hindi na makapaghintay si Wang Shen at kumuha ng isang piraso ng manok. Pagkasubo pa lang niya, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Ang lasa nito, para bang may isang buhay na manok na sumasayaw sa dulo ng dila ko. Ang malambot at makinis na karne ng manok sa dulo ng aking dila ay natutunaw at pinupuno ang buong bibig ng lasa ng manok. Wala nang sisisarap pa rito. Bukod sa manok, nariyan din ang luntiang pipino, na mas lalong malutong at nakakapresko. Kaya ang buong ulam ay malinamnam pero hindi nakakaumay. Kahit hindi ko alam kung ano yung ibang mga sangkap. Ang mga ito ay tostado at malutong. At napakasarap. Kung mayroon lang sanang isang banga ng masarap na alak ngayon. Iyak na para na akong nasa langit. Pero pagtingin sa bakanteng counter, binitiwan na ni Wang Shen ang ideyang iyon. Isang maliit na kainan sa probinsya. Swerte na kung may isang putahe man lang na maipagmamalaki. Ang iba ay hindi na dapat asahan pa. At isa pa, talagang hindi nagbebenta ng alak ang tindahan ni Yuji. Pang takeout naman kasi talaga ang pangunahing benta niya. Sinong matinong takeout store ang nagbebenta pa ng alak? Ang mahalaga po ay nasiyahan kayo. Nang makitang ganoon na lang kasaya kumain si Wang Shen. Medyo nahiya rin si Yuji. Isang pre-packaged na ulam na 5 yuan lang bawat supot. Hindi talaga ito karapat-dapat sa mga papuring iyon. Alamang na ang bango niyan ay galing lang sa kung anong industrial flavoring. At para naman sa kalambyutan ng manok, sino ba namang nakakaalam kung anong mga kemikal ang idinagdag dyan? Ang pinaka-nakakatakot ay ang shelf life ng food pack na ito. Umaabot ito ng buong 2 taon. At ngayon, 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Isipin pa lang ang mga preservative na kailangan para mapreserba ito ng 2 taon. Hindi mo maiwasang manggilabot. Syempre, malinaw naman sa presyo. 5 yuan bawat isang supot. May karnet gulay na, basta't hindi ka mamamatay sa pagkain nito. Kapuri-puri na rin. Ang sarap, ang sarap. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Isa pa po, bigyan mo pa ako ng 10. Mabilis na din ilaan ni Wang Shen ang kanyang plato. May pagmamalaki niyang sinabi, masarap kung masarap ang putahing ito. Pero talagang napakaliit ng serving. Tungkol naman sa presyo, hindi talaga siya kapos sa pera. Sige po, sandali lang po. Talagang dinilaan ni Wang Shen ang plato hanggang luminous. Marahil ay desperado na talaga siya sa gutom. Hindi na rin masyadong nagsalita si Yuji. Mabilis siyang sumang-ayon. Pagbalik sa kusina, binuksan ang ref, ginupit ang pakete, at inilagay sa plato. Isina lang sa microwave. 30 segundo para mag-defrost. 3 minutong pag-init, matapos ang serye ng mga proseso. Pamilyar na nakakasakit sa puso. 10 microwave oven ang sabay-sabay na yumandar. Sa wakas, nagkaroon na rin ng oras si Yuji para mag-isip. Tungkol sa mga paglabas niya kamakailan. Kung ano ang pinagkaiba ng mga iyon. Tila may malaking kinalaman ito sa pintuan na kanyang nilalabasan. Dahil medyo malaki ang kusina, ang likod kusina ni Yuji ay may 2 pinto sa magkabilang gilid. Ang isa ay direktang patungo sa tindahan. Paglabas doon ay ang normal na harapan ng tindahan. Ang isa naman ay lumiliko sa isang kanto at lumalabas sa ilalim ng hagdanan. Ginawa ito para maging madali ang pag-akyat sa itaas para matulog. Sino ba namang mag-aakala na magkakaroon ng kaunting aberya ngayon? Na kaya pala nitong tumawid patungo sa sinaunang panahon. Kaya sinilip niya ulit ang kanyang ulo para subukan ng ilang beses. Gaya ng inaasahan, ang pintuan na direktang patungo sa harapan ng tindahan ay ang orihinal na modernong food delivery shop, habang ang pintuan naman sa ilalim ng hagdanan ay tumatawid patungo sa hindi kilalang sinaunang panahon. Talagang nakatawid nga ako sa ibang panahon. Ding 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 ding. Ang sunod-sunod na tunog mula sa microwave. Ang gumising kay Yuji mula sa kanyang pagkalito at pagkagulat. Inayos niya ang kanyang damit at inilabas ang 10 order ng dongbao chicken mula sa microwave. Ano man ang mangyari, kailangan niya munang asikasuhin at pauwiin ang customer na ito bago ang lahat. Ang iba ay saka naiisipin. Pagkasara ng tindahan, magkakaroon siya ng sapat na oras para pag-aralan ito ng dahan-dahan. Dala ang tray ng pagkain, lumabas siya mula sa likod kusina. Muling nagtama ang paningin ni Yuji at ni Wang Shen na abala sa pagdila ng plato.
Nagkatitigan sila ng mata sa mata. Ginoo, hindi naman po kailangan yan. Talaga pong hindi kailangan. Umiti lang si Yuji at hindi nagsalita. Ngunit sa loob-loob niya ay walang tigil siyang nagrereklamo. Itong taong nasa harapan ko, mukha namang disente ang pananamit. Bakit parang 8 henerasyon nang hindi nakakakain? Ilang beses na kaya niyang dinilaan ang platong yan. Hihihihi. Boss, ang bilis niyo naman magluto. Medyo nahiya rin si Wang Shen. Hindi naman siya karaniwang ganyan. Kahit na ang mga putahe sa Taifeng Glow sa kabisera, ang pinakamarami na niyang gagawin ay ubusin lang ang pagkain. Paano naman siyang didilaan ang plato dito? Kahit papaano, isa rin siyang taong may katayuan sa buhay. Ang bagay na tulad ng pagdila sa plato, sa normal na sitwasyon ay hinding-hindi niya gagawin. Pero wala siyang magawa, ang mga putahe sa maliit na tindahan na ito ay talagang napakabango at napakasarap. Lalo na ang sarsa, habang tinitingnan niya ito, lalo siyang natatakam. Hindi niya namalayan, dinidilaan na pala niya. Ayos lang naman, ang pinagmamalaki talaga namin sa tindahan ay ang bilis. Ginoo, 10 plato ng Kung Pao Chicken. Kumpleto na po ang mga putahe ninyo. Gusto niyo pa po bang umorder ng iba? Pinipigilan din ni Yuji ang kanyang reaksyon. Tumailalim siya sa profesional na pagsasanay. Kahit gaano pa katawa-tawa ang isang bagay, hindi siya tatawa. Kaya pa niyang pigilan ang sarili sa ganitong kaliit na eksena. Siyempre, kung hahayaan pa niyang magpatuloy sa pagdila si Wang Shen. Ewan na lang niya kung mapipigilan pa niya. Hindi na kailangan, sandali. May kanin ba kayo dito? Ikinaway ni Wang Shen ang kanyang kamay. Sa isang maliit na tindahan sa probinsya na tulad nito. Swerte na kung mayroon silang isang specialty. Lalo na kung titingnan ng bilis ng paghahain. Sa tansya ko, itong Kung Pao Chicken lang ang kanilang specialty. Hindi interesado si Wang Shen sa ibang mga putahe. Pero kung iisipin ng sarsa, mukhang magandang ideya na ihalo ito sa kanin. Mayroon po, Ginoo, mayroon po, sunod-sunod na tango ni Yuji. Masasabing ang kanin lang ang nag-iisang bagay sa kanila, na hindi pre-made, dahil kung tutuusin ang gastos. At simple lang naman itong gawin. Hindi na kailangang i-pre-made pa, lalo na itong kanin. Natuto talaga siya sa isang magaling na chef. Ibinababad sa mainit na tubig sa loob ng isang bar ice na kahoy. Pinapatakan ng 2 o 3 patak ng sesame oil. Pagkatapos ay pinapasingaw kasama ng 1 o 2 hiwa. Isang espesyal na longganisa. Hindi yung klase ng ham sausage na nabibili sa pakete, kundi yung klase na gawang bahay. Pinipili ang pinakamagandang klase ng karne ng baboy. Tinatagtad at inilalagay sa loob ng bituka ng baboy. Sa ilalim ng sikat ng araw. Isang dekalidad na longganisa na binilad sa araw sa loob ng 81 araw. Ang kanin na niluto kasama ng ganitong longganisa ay mayroong bahagyang tamis, at mas matindi pa ang bango ng karne. Iyon ang tinatawag na tunay na masarap. Siyempre, ang bigas na ginagamit ay pinipili rin ng maigi. Ang pinipili ay ang ordinaryo pero hindi pangkaraniwang wachang rice. Ang kanin na naluluto mula rito ay malakristal sa kintab. Napakabango, malambot pero siksik ang texture. Manamis-namis at sakto sa panlasa. Buhaghag ang bawat butil. Maituturing na pinakamaganda sa lahat ng uri ng bigas. Siyempre, ang pinakamahalaga ay masarap na at hindi pa mahal. Hindi ito maihahambing sa mga pinakadekalidad na bigas. Ang lamang nito ay dahil sulit ito sa presyo. At ang pinaka-importante sa lahat ay, ang ginagamit sa pagsasaing ay hindi rice cooker, kundi isang custom-made na dekalidad na bar ice na kahoy. Ang kanin na pinasingawan sa ganitong bar ice na kahoy, ay may taglay na kakaibang lasa. Ang pagsasama ng tatlong ito, ay nagiiwan ng lasang hindi malilimutan. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit parehong pre-made meal, ang kanilang delivery ay nakakabenta ng mahigit 1,000 order sa isang araw. May ilang tao na talagang ang kanin lang ang habol nila. May iba naman na kahit hindi nila alam na dahil iyon sa kanin. Pero dahil sa dagdag sarap na dala ng kanin, mas lalong sumasarap ang pre-made meal. Kaya naman nagustuhan na rin nila ang delivery mula sa kanila. Sa mga oras na ito, halos wala namang customer. Kaya naman, kinuha na lang niya ang kanin na buong araw ng mainit. Inilabas niya ang lahat ng ito. Puno ang isang malaking palanggana. Ginoo, narito na po ang kanin ninyo. Kaya inilagay niya ang kanin sa mesa sa gilid. Walang magawa, sa mesa ni Wang Shen ay mayroon ng 10 plato ng Kung Pao Chicken. Maliit ang mesa kaya hindi na magkasya ang iba pang bagay. Si Wang Shen na masayang kumakain ay sumulyap saglit. Kung hindi niya tiningnan, hindi niya malalaman. Nagulat siya nang makita ito. Kanin, puting kanin. Isang buong palanggana ng puting kanin. Isang malaking palanggana ng puting kanin ang inilagay sa harap niya. Nanikip ang kanyang lalamunan. Halos mabulunan siya sa pagkain sa kanyang bibig. Ginoo, anong problema? Masyado po bang marami? Ayos lang po, maaari kayong gumamit ng kutsara at mangkok para kumain. Kumain lang po kayo kung gaano karami ang kaya ninyo. Inakala ni Yuji na dahil lang sa sobrang dami ng kanin. Kung iisipin, may punto nga naman. 11 plato ng Kung Pao Chicken. Kahit na kaunti lang ang laman ng bawat isa, hindi pa rin yun sapat para sa isang tao lang. Tapos dadagdagan pa ng ganoon kalaking palanggana ng kanin. Baka mamatay sa kabusugan ang tao. Hayaan na, hayaan na. Ang matitirang kanin ay gawin na lang sinangag bukas. Mas masarap ang sinangag kapag bahaw. Hindi. Ang gusto kong sabihin ay, ang kanin na ginagamit ninyo ay puting bigas pala. Kumalma ng bahagya si Wang Shen. Sa wakas ay nalunok na niya ang nakabara sa kanyang lalamunan. At saka siya nagsalita, aba, kung hindi bigas, ano ang gagamitin?
Kinamot ni Yuji ang kanyang ulo. Medyo nalilito. Ganoon ba kayaman ang bayan ninyo? Dahil nagpapatakbo kayo ng isang restaurant. Ang mga customer ninyo ay natural na mga karaniwang tao sa paligid. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng tao ay kayang kumain ng puting bigas. Karamihan sa mga ordinaryong tao ay millet lang ang kayang kainin. Medyo sobra naman sigurong sabihin na kumakain sila ng darak at gulay. Pero tiyak na imposibleng makakain sila ng puting kanin sa bawat kainan. Ang mga nakakakain ng puting kanin araw-araw ay mula na sa napakayamang pamilya. Kahit na isang ordinaryong ikapitong ranggong opisyal. Kung hindi siya kurakot, kailangan pa rin kumain ng magaspang na butil kasama ng kanin. Paano naman nila makakayanang kumain ng purong puting kanin sa bawat kainan? Ang ganito kalaking bandehadong kanin ay mura. Sa isang saglit, si Wang Shen ay bahagyang nag-alala tungkol sa kanyang pera. Binalot na, kahit gaano pa kahirap, hindi naman siguro aabot sa puntong hindi na makakakain ng puting kanin, di ba? Nawalan ng masabi si Yuji. Kung hindi man makakain ng takeout, ayos lang. Kung talagang mamamatay ka na sa gutom, pumunta ka lang kahit saan at humingi ng isang mangkok ng kanin. Walang pamilya ang magdadamot niyan. Teka, mukhang nasa sinaunang panahon ako. Dapat malaman na mula sa panahon ni Yuji, ang mga araw kung kailan bawat pamilya ay nakakakain na ng puting kanin. Eh hindi pa naman lumalagpas ng 50 taon. Lahat ng ito ay dahil sa mga kontribusyon ni Lolo Yuan. Kung hindi talaga magiging posible na sabihin. Nang ganoon kadali ang pagkain ng puting kanin sa bawat kainan. Pero siguro dahil nasanay na akong kumain nito mula pagkabata, minsan nakakalimutan ko na. Ang sitwasyong ito ay hindi basta-basta na lang lumitaw, kundi resulta ng pagsusumikap ng ilang mga tao. Nakalimutan kong itanong kung magkano ang pagkain na ito. Huling nabulunan sa mga salitang para kay Yuji ay pangkaraniwan lamang. Medyo hindi na rin mapakali si Wang Shen. Hayaan mong kwentahin ko. Ang kung pao chicken ay 10 bawat plato. 11 plato ay 110. Ang isang bandehadong kanin, sabihin na nating 5. Ang kabuuan po ay 115. Ang presyo sa tindahan ay laging mas mura kaysa sa takeout. Karaniwan, ang takeout ay 12. Ang dine-in ay 10. Nakatipid sa patong ng middleman. Kahit na mas mababa ang presyo, mas malaki pa rin ang kita. 115 wen. Ganoon kamura. Medyo nagulat si Wang Shen. Sa sarap ng kung pao chicken na ito. Kung sa lugar tulad ng Taifeng Tower sa kabisera ito ibebenta, itong isang putahe pa lang ay aabot na sa 100 ang presyo. Itong isang kainan na ito, akala niya, aabutin man lang ng 1 o 2 tail na pilak. Sino ba namang mag-aakala na mahigit 10 putahe ng karne, at isang malaking mangkok ng kanin, ay nagkakahalaga lang ng mahigit 1 shen na pilak. Sobrang sulit naman ito. Pwede mo ring isipin ng ganyan kung gusto mo. Gusto sanang sabihin ni Yuji na 115 yuan iyon. Pero naisip niyang nasa sinaunang panahon siya. Kaya hinayaan na lang niya. Ang gusto lang niya ngayon ay mapaalis na agad ang tao. At pagkatapos ay pag-aralan ng mabuti kung ano ba talaga ang nangyayari. Sige, 115 wen, tama ba? Heto ang isang tail na pilak. Ihanda mo na rin ako ng matutuluyan. Ang sukli ay sa iyo na. Masayang-masayang inilabas ni Wang Shen ang isang tail na pilak, at ipinatong ito sa mesa. Pasensya na, pagkain lang ang inihahain namin dito. Hindi kami nag-aalok ng matutuluyan. Anong kalokohan to? Masyadong kakaiba ang lugar na ito. Paano niya papayagang may manuluyan dito? Paano kung malantad ang sikreto niya? Delikado iyon. Ayos lang, kahit anong matutuluyan ayos na sa akin. Pwede akong magdagdag ng bayad. Masayang-masayang kumakain si Wang Shen ng kung pao chicken. Walang kamalay-malay sa kung ano ang problema. Kahit magdagdag ka pa ng bayad, hindi pa rin pwede. Ginoo, bilisan niyo na po ang pagkain. Magsasara na po ang aming tindahan. Seryoso ang ekspresyon ni Yuji. Para sa kanya, walang gaanong pinagkaiba ang isang tail na pilak sa isang chen na pilak. Tutal, hindi naman iyon renminbi. Wala siyang ideya tungkol dito. Kung ginto ang pag-uusapan, baka natukso pa siya, pero tiyak na tatanggihan pa rin niya ng mariin. Walang masihigit pa sa kahalagahan ng kanyang sikreto. Sige na nga, nang makita ang mariing pagtanggi ni Yuji, hindi na nakapagsalita pa si Wang Shen. Kahit na medyo gabi na, sanay na ang mga taong tulad nila na matulog kahit saan. Normal na sa kanya ang matulog sa labas. Ngayon, hindi lang ako busog na busog, ang sarap pa. Sapat na iyon para masiyahan siya. Kakaiba ang sarap ng ulam na ito. At saka, masarap din itong kanin Itong kanin, parang 100 beses na mas masarap kaysa sa mga nakain ko na dati. May amoy ng karne, at buhaghag ang bawat butil. Sakto lang ang lambot at pagkakaluto. Pero, di ba kanin lang naman ito? Paanong magiging ganito kasarap ang isang mangkok ng kanin? Siguro guni-guni ko lang ito. Siguradong guni-guni ko lang ito. Guni-guni lang ito dahil sa sobrang sarap ng ulam. Umiling-iling si Wang Shen. Ang sarap ng kanin. Inisip na lang niyang dahil iyon sa sarap ng kung pao chicken. Hindi naman siya mabagal kumain. Sa loob lang ng 1 oras, naubos niyang lahat ang 10 platong ulam at isang palayok ng kanin. Noong akmang didilaan na niya ang plato, pinalabas siya ni Yuji. Sa sandaling isinara niya ang tindahan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yuji. At sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng oras para masuring mabuti itong kakaibang sinaunang inn. Simple lang naman ang ayos ng inn. 5 maliliit na mesa na 4 na tao lang ang kasya. Mayroon ding isang mahabang mesa. Kung magsisiksikan, kasya siguro ang mga 10 tao.
Bukod doon, may isang counter na diretsong nakaharap sa pinto ng tindahan. At may hagdanan din na paakyat sa itaas. Sa likod,